Mga teknolohiyang hatid ng bagong mundo. Mga suliraning na idudulot sa paggamit ng computer. Mga aksyong ginagawa upang masapaayos ang kondisyon ng mundo. Yan ang ating tutuklasin dahil kami ang Computer Engineers on the Move. Magandang umaga, Ivan at Jairo. At magandang umaga rin sa inyo. Magandang umaga rin naman, Brian. Bago magsimula ang lahat, mas maganda siguro kung makilala muna natin kung sino ang mga computer engineers. Tama ka dyan, Ivan. Sino nga ba ang mga computer engineers? Ang mga computer engineers lang naman, Brian, ay ang mga taong nagpapakadalubhasa upang i-apply ang agham sa larangan ng computer. Sa aking pagkakaalam, may 4 na field ang computer engineering. Bali, meron tayong 4 na field. Ang una is hardware, next is the software, ang sunod ay computer networking, and the other one, embedded system. Bali, when it comes sa hardware, ang mga inaaral doon ay specifically yung mga kung paano mag-troubleshoot ng PC, kung paano mag-develop yung mga ginagamit natin, yung mga parts ng computer, mga devices. Tapos yung sunod naman, software, ito naman yung mga applications program. Yung mga ginagamit din natin sa PC, like operating systems, yung mga running programs na ginagamit nga natin. Next one ay computer networking. Bali yung computer networking naman is kung paano ka makakakonect sa iba't ibang tao or iba't ibang company gamit lang ang PC. Ginagamit na natin yun ngayon since tayo ay nasa present day age na kung saan hindi na yung pupuntahan mo pa yung isang tao para lang makipag-transact or makipag-communicate. Kaya yon, nasa line din natin yon, computer networking. Ang last one naman is yung embedded system. Bali yung embedded system, pinagsama na siyang hardware and software. Kumbaga, may application siya ng software, gagamit ka ng program, tapos yung program i-interface mo dun sa hardware or sa mga device na gagamitin mo. Marami pala tayong pwedeng magawa kapag nakatapos na tayo bilang mga KOI. Marami nga. Pero magagamit ba naman natin ito kung ganito na ang sitwasyon ng mundo? Ano nga bang sitwasyon ng mundo? Sitwasyon ng mundo, marami kasing issues when it comes to if you're talking about environment. Kung mapapansin mo, nung mga 70s or 80s, hindi pa tayo masyadong familiar sa mga terms like global warming or climate change. So, nung 90s hanggang ngayon, saka lang tayo naging familiar sa mga yan dahil nararanasan na natin. Katulad ngayon, ang lakas ng ulan. So, yung mga pagbabago sa klima na hindi natin pangkaraniwang nararanasan noong mga 90s, ngayon nararanasan na natin. So, yun yung mga sitwasyon na nangyayari sa mundo. Isa sa mga nabanggit ni Ms. Mejeno na pagbabago sa ating mundo ay ang greenhouse effect. Ano nga ba ito? Okay, ang greenhouse effect ay ang kakayahan ng iba't ibang gases sa ating atmosphere na i-trap yung iba't ibang uri ng init na nanggagaling sa ating Earth surface. Ang pagdami ng greenhouse gases sa ating atmosphere ay nagdudulot ng mainit na kapaligiran o yung tinatawag nating global warming. Ngayon nga ay yun ang climate change na tinatawag. Mga halimbawa na pinanggagalingan ng mga elementong nakasisira sa ozone layer ay ang mga sasakyang ito. Maliban dito, malaki rin ang kontribusyon ng mga computer sa pag-produce ng mga sasamang elemento tulad ng carbon. Dito pa lamang sa isang computer shop sa Verde Center Building sa mataas na kahoy, Lipa City, ay makikita na natin kung gaano kalaki ang ambag ng mga computer sa polusyon.
Ang computer shop na ito ay mayroong 23 units at kumukonsumo ito ng 4,000 piso sa isang buwan. Ngunit kung ito ay gumagamit ng aircon, kumukonsumo naman ito ng 11,000 sa isang buwan. Pasok tayo. Ang katumbas na 4,000 piso ng konsumo ng kuryente ay 500 kilowatts. Kung susumahin, umaabot ito ng 6,000 kilowatts sa isang taon. At kung merong 200 computer shop dito sa bayan na to, umaabot ito ng 1.2 million kilowatts sa isang taon. Ibig sabihin, kung gagamitin natin ang datos na ang 1 kilowatt-hour ay katumbas ng 1 pound na carbon, tinatayang nagpo-produce ng 600 tonelada ng carbon ang mga computer shop ng bayang ito kada taon. Katumbas lamang ito ng bigat ng 150 karaniwang bigat na elepante. Sa laki ng epekto ng larangan ng computer sa ating kapaligiran, ano naman kaya ang magagawa ng ating mga computer engineers bilang isa sa may malalaking parte sa larangan ng computer? Bilang isang koe at isang tao ay mayroon tayong magagawa upang buwasan ang impact ng computer sa environment. At ilan sa mga halimbawa nito ay si Kuya RJ at si Kuya Jason na pawang mga presidente ng Association of Computer Engineering Students dito sa ating institusyon. Sa kanilang pagmumulan, nagkaroon sila ng mga proyekto upang matulungan ang ating inang kalikasan. Isa na nga dito ay isipin ni Skills Week exhibit tulad nito. So ano yung mga ginawa namin for that? Yun nga, yung ating first nilaunch muna natin yung ating innovation exhibit kung saan para by means of that exhibit makikita ng mga hindi lang ng mga COE kundi ng lahat ng DLSL community yung tungkol sa ating advocacy. Ang main concept ng advocacy ng exhibit na yon ay innovation and environment. Naglabas tayo ng mga design projects. So yun yung under ng innovation, yung mga na-develop natin as computer engineering. Tapos in-invite ko din yung kalikasan para i-present din yung work nila na tungkol nga sa environment. Tapos after that innovation exhibit, ano pa yung mga ginawa namin para makapag-reach out sa ibang organization? Naggawa kami ng Innovation Quiz Bee. Bali yung Innovation Quiz Bee ay parang general information quiz bee about environment din and innovation, mga current issues about our environment. Sa pamamagitan nun, nakakapag-reach out kami sa ibang organization when it comes dun nga sa advocacy namin. Nagkameron kami ng coastal cleanup. So ayun, isa yun sa naging project namin. Bale, nagpunta kami sa San Luis, Batangas. Naglinis kami ng dagat. Dami namin nakuha mga kung ano-anong basura. At saka pala, sumali din kami dun sa parang bottle drive na nangongolekta ng mga pet bottles. Katulad nila, meron din tayong pwedeng gawin katulad ng pagsali sa mga organisasyong pangkalikasan. Isa dito, ang Greenpeace. Ang Greenpeace ay isang non-government organization. So ang Greenpeace ay natatag noong 1970s ng isang grupo from US. So ito ay nangangalaga sa organisasyon na nangangalaga sa kalikasan at nagmumulat sa mga tao or pinangangaralan nila yung mga tao or ginagawa nilang aware ang mga tao sa mga pangyayari sa mundo when it comes to kalikasan or environment. So yun ang Greenpeace. Maliban sa pagsali sa mga environmental groups, isa rin paraan sa pagtulong sa kalikasan ay paggawa ng mga design projects na inilaan para dito. Sa mga na-scan kong mga habang kami nagagawa ng aming conceptual background about RTCs, may mga na-scan ako doon ng mga design projects na ang pinaka-main concern nila is how to conserve the environment. Like, for example, yung paper recycler, tapos yung mga vendo machines na maghuhulog ka doon ng mga used na bagay like cans,
tapos mag-disperse siya ng mga candies. Parang pinaka ano noon, bawasan natin ang paggamit ng mga cans. Parang yun ang pinaka main concept noon. Ilan pa sa mga halimbawa ng maaaring gawin ng isang COE ay ang pagmi-minimize ng paggamit ng soldering lead. Paggagawa ng mga infographics para sa kalikasan, At kahit mga simpleng pagtitipid ng kuryente ay may maitutulong upang hindi tuluyang masira ang ating mundo. Hindi lang kami mga computer engineers ang may responsibilidad sa ating mundo. Tayong lahat ay dapat mayroong gawin upang mapangalagaan ito. gawin nating inspirasyon ng ating mga computer engineers na gumagawa ng kanilang sariling paraan para matulungan ang kalikasan. Pagyamanin. Kalingain. Itong ating kalikasan kasama ang ating mga